Kung naghahanap ka ng motor na matipid sa gasolina, matibay sa pang-araw-araw na gamit at sulit sa presyo, narito ang 10 modelo na kabilang sa magagandang pagpipilian sa Pilipinas ngayon. Kasama rito ang kilalang brand at ilang mga brand na unti-unti nang pinagkakatiwalaan ng mga riders sa merkado ng Pilipinas ngayon. Number 10 ang TVS XL100. Isa ito sa pinakasulit na utility motorcycle sa merkado ng Pilipinas ngayon. Ang TVS XL100 ay gumagamit ng 99.7cc single-cylinder 4-stroke engine na may humigit kumulang 4.3 horsepower at 6.5 Nm ng torque. Hindi ito ginawa sa bilis kundi para sa service. Ang top speed kasi nitong motor ay umaabot lang mula 60 hanggang sa 70 km/h na sapat para sa pang-araw-araw na biyahe mo. Pagdating naman sa fuel consumption, umaabot ng 60 hanggang 70 liters din. Depende sa bigat at karga, pati sa riding style. Pagdating sa mga features, meron itong matibay na frame, malaking rear carrier para sa kargamento at simpleng maintenance lang. Mura din ang mga pyesa nito sa aftermarket. Kaya naman ang presyo nitong TVS XL100 ay nagsisimula lang sa 44,000 hanggang sa 48,000 pesos. Number 9 ang Motorstar Cafe 150. Para sa mga mahihilig sa classic o retro style, nandyan ang Motorstar Cafe 150. Mayroon nitong 149cc air-cooled single-cylinder engine na kayang gumawa ng humigit kumulang sa 11 horsepower at kayang umabot ng hanggang sa 110 km/h na bilis. Sa fuel consumption naman, nasa 35 hanggang sa 40 km per liter ang nakukonsumo nito. At kasama rin sa mga features ng retro bike na ito, ang round headlight, alloy wheels, digital at analog instrument panel na circular shape din at naka-disc brake na rin ang harap nito. Pagdating sa presyo ay nagkakahalaga itong Motorstar Cafe 150 mula 65,000 hanggang sa 75,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Number 8 ang Kymco Like 150i. Kung premium scooter naman ang gusto mo, magandang pagpilian ngayon itong Kymco Like 150i. Mayroon itong 150cc fuel-injected engine na kayang gumawa ng hanggang sa 13 horsepower. At ang top speed nito ay umaabot mula sa 110 hanggang sa 115 km/h. May fuel consumption naman na umaabot sa 38 hanggang sa 42 km/l. Naka-ABS na rin ang motor na ito, may LED lighting system, malaking underseat compartment at may USB port charging system pa para sa mga gadget. Naka-smart design na rin ito at napaka-komportabling upuan para sa 2 tao. Kaya naman ang presyo nito ay nagkakahalaga lang sa Pilipinas ng 135,000 hanggang sa 145,000 pesos ngayon. Number 7 ang Suzuki Bergman Street 125EX. Isa sa pinakakomportabling scooter ngayon ay itong Bergman Street 125EX. Mayroon itong makina na 124cc fuel-injected engine na kayang gumawa ng humigit kumulang sa 8.6 horsepower at may kabuang bilis na umaabot mula 95 hanggang sa 100 km/h at may katipiran rin sa fuel consumption. Kayang umabot sa 50 hanggang sa 55 km/l ang konsumo nito. May engine auto stop na kasama sa features, malaking footboard, malawak na upuan at USB charging port na rin. Naka-LED ang headlight nito at may malaking compartment para sa mga gamit. Dito sa Pilipinas, ang presyo nitong Suzuki Bergman Street 125 ay nagkakahalaga mula sa 92,000 hanggang sa 96,000 pesos. Number 6 ang SYM Jet X150. Unti-unti na rin sumisikat ang SYM ngayon dahil sa kalidad nito. Kaya naman isa rin sa pinagmamalaki ng brand ngayon ay itong Jet X150. Gumagamit ito ng makina na 149.6 cubic centimeter, naka-fuel injected, liquid cooled at kayang gumawa ng 14 horsepower. May kabuang bilis ito na nagagawa mula sa 115 hanggang sa 120 km/h. At pagdating sa fuel consumption ay matipid na rin ang modelong ito. Kaya nitong umabot sa 40 hanggang sa 45 km sa bawat litro. Pagdating sa features, nilagyan itong Jet X ng dual LED projector headlights. May kasamang traction control, malaking digital display, keyless system at USB charging system para sa mga connectivity. At nilagyan na rin ito ng ABS sensor para sa karagdagang safety. Nagkakahalaga ang presyo nito mula sa 128,000 hanggang sa 135,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Number 5 ang Yamaha Mio Gear, isa sa pinakapopular na scooter sa Pilipinas din para sa mga commuter. Mayroon itong 125cc Blue Core fuel injected engine na kayang gumawa ng hanggang sa 9.3 horsepower at kayang umabot sa bilis mula 95 hanggang sa 100 km/h. Ang fuel consumption ngayon ng Yamaha Mio Gear ay umaabot mula 50 hanggang sa 58 km sa kada litro. Pagdating sa features nito, sinamahan ito ng eco indicator, may stop and start system, malaking footboard, may answer back key system, keyless entry at magaang na timbang para sa mas magandang stability.
Ang presyo ngayon nitong Yamaha Mio Gear ay nagkakahalaga mula sa 82,000 hanggang sa 88,000 pesos na perfect para sa mga estudyante, empleyado at first-time rider sa Pilipinas ngayon. Number 4, ang Honda Click 125. Kung reliability naman ang pag-uusapan, mahirap din talunin itong Honda Click 125 na game changer ng Honda. Mayroon nitong 125cc na naka-ESP, fuel-injected engine at kayang gumawa ng 11 horsepower at 12 Nm ng torque. May kabuang bilis ito mula sa 100 hanggang sa 105 km/h na nagagawa. Pagdating sa fuel consumption, dito rin talaga napabilib ang karamihan. Hindi lang sa trusted brand matibay ay napakatipid din. Kaya nitong kumonsumo mula sa 50 hanggang sa 55 km/L. Meron itong mga features na idling stop system, combi braking system, naka-LED lighting, malaking underseat compartment storage, may kasama na ring USB charging port, naka-digital ang panel, at napakadali na ring hanapan ng piyesa sa aftermarket. Ang Honda Click 125 ngayon ay nagkakahalaga mula sa 84,000 hanggang sa 87,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Number 3, ang Honda TMX Supremo 150. Ito na siguro ang hari pagdating sa tibay. Mayroon itong 150cc air-cooled engine na kayang gumawa ng hanggang sa 11 horsepower at top speed na 100 to 105 km/h. May fuel consumption ito mula sa 40 hanggang sa 45 km sa kada litro. May heavy duty frame na kasama malaking fuel tank, malalakas na shock absorber para sa mga mabibigat na kargamento, at subok na makina para sa mabibigat na trabaho sa pang-araw-araw na gamit kahit sa negosyo. Ang kabuuang presyo nito sa Pilipinas ay umaabot sa estimated price mula 80,000 hanggang sa 85,000 pesos. Kaya naman kung gusto mo ng motor na kayang tumagal ng maraming taon at gamit sa negosyo, isa ito sa pinakamagandang pagpipilian ngayon. Number 2, ang Yamaha Sniper. Kung naghanap ka naman ng underbone na mabilis, matibay at matipid sa gasolina at sulit sa presyo, isa sa mga unang pumapasok sa isip ng maraming rider ang Yamaha Sniper 155. Ang Yamaha Sniper pinapagana ng 155cc liquid-cooled fuel-injected single overhead cam engine na may 4 valves at may BVA ng Yamaha. Nagbibigay ito ng lakas ng hatak at mababang RPM at mas matinding power kapag mataas ang RPM. Kaya maganda ang arangkada nito at hindi ka rin mabibitin sa overtaking. Mayroon din itong 6-speed transmission at assist and slippery clutch. Kaya mas magaan ang clutch lever at mas stable ang motor kapag biglaan ang downshift. Pagdating naman sa performance, ang kayang gawin nitong motor ay nasa 17.9 horsepower at 14.4 Nm ng torque sa tamang kondisyon. Kaya nitong umabot sa humigit kumulang 140 to 150 km/h depende sa timbang at rider at kondisyon na rin ng kalsada. At isa rin sa pinakamalaking dahilan kung bakit gustong-gusto ito ng maraming rider ay ang tipid nito sa gasolina. Sa normal city highway riding, karaniwan itong nakakakuha ng 40 hanggang sa 45 km sa bawat litro at may rider pang nakakuha ng mas mataas depende sa riding style. Ngayon kung pag-uusapan naman ng safety, ang Yamaha Sniper ay nakakuha ng front and rear disc brake na may 2-piston front brake caliper para sa mas malakas na pagpipreno. Naka-LED ang headlights, LED ang taillights at may hazard light na nakasama. May smart key entry system na rin ito sa ilang variant at digital na rin ang instrument panel na madaling basahin kahit sa gabi. Pagdating sa tibay, kilala ang Yamaha sa matibay na makina at madaling hanapan ng pyesa. Marami ring mekaniko ang sanay gumawa nito kaya hindi ka mahirapan sa maintenance at sa mga major problem. Kapag nasusunod ang tamang change oil, regular tune-up at maayos na pag-aalaga, kaya nitong tumagal ng maraming taon. Bukod pa rito, sporty ang disenyo nito na inspirado ng Yamaha YZF-R1. Malapad ang gulong, magaang handling at komportableng gamitin sa araw-araw, mapabiyahe sa trabaho, long ride o weekend rides kasamang tropa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kabuuang presyo nito. Sa Pilipinas, ang Yamaha Sniper 155 Standard ay may SRP na nagsisimula sa humigit kumulang 125,900 pesos, habang ang Sniper 155R ay nasa paligid lang ng 145 to 900,000 pesos depende sa variant at dealer branch na pagbibilhan mo nito. Number 1, ang Honda Winner X. Kung naghanap ka naman ng underbone na sporty, ligtas, matibay at sulit sa bawat piso, isa sa mga pinakamagandang pagpilian ngayon ay itong Honda Winner X. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit maraming rider ang nagsasabing isa ito sa pinakamahusay na 150cc underbone sa bansa ngayon? Ang Honda Winner X kasi ay gumagamit ng 149cc 4-stroke dual overhead cam engine na may 4-valve liquid cooled, fuel injected at naka PGMI fuel injection system. Ang dual overhead at double overhead camshaft ay kilala sa mas magandang high RPM performance, kaya napakaganda sa acceleration nitong motorsiklo. Natuloy-tuloy ang hatak kahit sa mas mataas na bilis. Mayroon din itong 6-speed manual transmission at assist and slipper clutch.
Sa lakas ng makina, ang Winner X ay may humigit kumulang sa 15.6 horsepower o 11.6 kilowatts at 13.5 Nm ng torque. Sa tamang kondisyon at ligtas na lugar, kaya nitong umabot sa humigit kumulang 130 to 135 km sa kada oras. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming bumibili ng Honda Winner X ay ang pagiging matipid nito sa gasolina. Ayon sa Honda, umaabot ito ng 52.3 km sa kada litro batay sa WMTC testing. Sa aktual na paggamit, maaari mag-iba ang konsumo nito depende sa trapiko, riding style at maintenance. Ngunit kilala itong motor na isa sa pinakamatipid sa klase nito. Ngayon naman pag-usapan natin ang safety. Dito talaga namumukod tangi ang Winner X. Sa ABS Premium at ABS Racing variant, may anti-lock braking system ito nakasama. Sa harap ang gulong, malaki ang tulong nito para makaiwas sa pag-lock ng gulong kapag biglaan ang preno, lalo na sa mga basang kalsada o emergency braking. At nilagyan rin ito ng bank angle sensor na kapag nagbabanking ang motor at lumampas sa itinakdang anggulo, otomatikong pinapatay ng sistema ang makina upang makatulong na makaiwas sa mas delikadong aksidente. Kasama rin sa mga features pa nito ang front at rear hydraulic disc brakes, full LED headlight at LED taillight. Naka-smart key system na rin ito at may anti-theft alarm system. May kasamang answer back function, USB charging port at naka-fully digital LCD instrument panel. Ang kombinasyon ng mga bagong features na ito ang dahilan kung bakit isa ang Winner X sa may pinakakompletong safety at convenience package sa segment nito. Pagdating naman sa tibay, matagal nang kilala ang Honda sa paggawa ng mga makinang maasahan. Ang Winner X ay gumagamit ng liquid cooled para sa mas kontroladong temperatura ng makina, lalo na sa mahabang biyahe at matinding trapiko. Kapag regular ang change oil, ay mas gagandang performance at tuloy-tuloy lang katipiran. Pagdating naman sa handling, magaang itong i-corner, stable sa highway at komportable ang riding position. Dahil dito, bagay ito sa mga daily commute, weekend rides at kahit sa mas mahahabang biyahe. Ngayon naman ang presyo ang pag-uusapan natin. Dito sa Pilipinas, sa kasalukuyan ng Winner X Standard ay nagkakahalaga ng 123,900 pesos hanggang sa pinaka top of the line variant nito na nagkakahalaga naman ng 131,900 pesos.